Nitong nakaraang 2 araw lang po ay nagkaroon po ng malawakang peace rally ng Iglesia ni Cristo. At kahapon po, nagulantang po tayong lahat dahil umakyat po ng stage itong si Senator Amy Marcos at nagbigay po siya ng napaka-aanghang na pahayag patungkol po sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Sama-sama po natin panoorin at pakinggan ang bidyong to para po maunawaan natin ang konteksto ng balitang ito. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Grabe. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Grabe, no? Walang kapatid, talaga pong sinabihan niya po ng ganito o ibinulgar niya kung ano man yung sinasabi niya po na to against sa Pangulong Bongbong Marcos. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Grabe. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Grabe, no? Talagang with matching facial expression pa ang ginagawa dito ni Manang Amy. No, pero sa akin po, no, sa akin pong opinion, kung ito po ay talaga pong taos-puso niyang sinasabi at talagang nangyari talaga, hindi po siya gagamit ng kodigo o ng script. Sabi nga nila, di ba? Dapat po ay, kumbaga po sa hip-hop world ay freestyle niya pong sasabihin yan. Dahil siyempre, tanda niya yan at siyempre nasa puso niya yon kung talagang totoong nangyari yan. At ito po yung pinakamatindi, no, sa isa pang opinion ko. Kumbaga, para sa akin, ano to, dahil sa matinding ambisyon sa politika, kaya niya po ginawa ito, na kanyang allegedly sinisiraan o talagang sinabi niya yung mga ganung bagay patungkol sa kanyang kapatid. No? Ito pong opinion ko rin dito, no. Nakakatakot po to para sa akin, no. Kung ang kanya pong kapatid o kanyang mga kapamilya ay kanyang tinraidor, paano pa po kaya ang taong bayan o yung mga taong hindi niya kaano-ano? Di ba po? Nakakatakot po yan. Sobrang delikado po yan. Kaya sana po, no, mag-isip po kayong mabuti sa mga kababayan ko pong botante, no. Mag-isip po kayong mabuti. Uulitin ko po, no, kung ang kanyang kapatid at ang kanyang kapamilya, no, na-traidor niya, no, na-traidor niya ng ganitong malala. Paano pa po kaya yung taong bayan o ikaw na hindi niya kaano-ano? Kaya mag-isip po kayong mabuti kung talaga po bang totoo po bang kanyang sinasabi o paninira lang. Kasi po ito po yan, di ba? Sabi nga po nila, di ba? Ang magkakapamilya ay nag-i-stick together. Di ba po? Parang bihirang-bihira o wala ka pong mapabalitaan na ang isang kapatid ay ilalaglag ng ganun-ganun lang ang kanyang kapatid o gagawan ng istorya. Pero hindi po natin alam kung bakit ano pong sumagi sa isip nito ni Manang Amy. Kung bakit niya sinabi ito dito po sa peace rally ng Iglesia ni Cristo. Kumbaga po, talaga pong tumaliwas siya sa gusto ng peace rally na to ng Iglesia ni Cristo. Ang layo po ng konteksto ng sinasabi niya dito. Pero gumawa po siya talaga ng paraan para po maibulalas niya lang po to para masabi niya sa libong taong nandito. At syempre po sa mga nakikinig at nanonood po sa internet, no, na binigyan niya ng pagkakataon at kumbaga sinamantala niya rin yung pagkakataon na sabihin to. Dahil alam niyang talagang maraming manonood. Diba po? Kaya yung sinasabi ko po sa inyo, no, mag-isip po kayo mabuti. Gamitan niyo po ng critical thinking. No? Ano ang dahilan niya kung bakit niya sinabi ang mga bagay na to? Kapatid po siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nilalaglag niya po ang ating Pangulong Bongbong Marcos.
Ang kapatid, dapat mahal mo ang iyong kapatid. Ang pamilya, mahal mo dapat ang iyong pamilya. Pero sa ginawa niya pong to, at alam niyo naman po talaga no, kung ano pong mga sinabi dito sa speech na to, dinamay niya po ang First Lady na sinabi niya rin po na nagdodroga din. Pati po ang mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya rin po na gumagamit din ng droga. Sobrang hindi na po makatao yon kung tutuusin. No? Ito po yan. No? Para sa akin po, sa tingin ko po, ito po ay planado. Yung sinasabi po dito o yung ginawa po dito ni Manang Aimee. At meron pong script. Ay binabasa po siya. At with matching facial expression. No? Regarding po sa paggamit ng droga, napatunayan na po ni Pangulong Bongbong Marcos na siya po ay hindi gumagamit ng droga. Dahil nagkaroon na po siya ng drug test noon sa St. Luke's. Yun na po yun. Wala na po siyang kailangan pang patunayan dahil talaga pong nagpa-drug test na po siya. At yun nga po, negative po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sobrang matinding kasiraan po ang sinasabi dito ni Manang Aimee. Pakinggan pa po natin. Parehas pala silang mag-asawa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Ito po yung sa akin, no, hindi pa po natin alam o wala pa pong latest na balita kung ano pong gagawing legal action ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol po sa lahat po ng tinuring o tinuran dito ni Manang Aimee Marcos patungkol sa kanya at sa kanyang buong pamilya na kasiraan na to, no? Sinasabi niya na parehas daw silang nagdodroga ni First Lady Lisa Marcos. Sobrang tindi po ng mga sinabi po dito ni Manang Aimee. Sobrang, kumbaga, wala nang kapakapatid para lang po, no, sa ambisyon, sa politika. No? Sinabi niya po itong mga bagay na to para lang makuha ang saloobin ng mga tao. Lalo't po ngayon ay talaga yung mga tao, tayo po lahat actually, no, gigil na gigil po tayo sa korupsyon dahil po sa nangyayari sa flood control project. Tandaan nyo po, no, ang nagsiwalat po ng flood control project ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ang nag-open nito para po maimbestigahan ng flood control project. Hindi po gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos na siya ang magiging mastermind ng lahat ng to. Naipaliwanag na po yan ni Secretary Claire na yun nga na imbis na ilagay pa niya doon yung pondo, dapat hindi na kung talagang gusto niyang mangurakot siya, di ba? Alam niya na po yan. Kaya makikita po natin dito kung sino po ang merong maitim na balak. Kinukuha ang simpatya ng tao dahil alam na po natin na lahat po ng tao ay mainit ang dugo, talagang garit na po, no, sa nangyayaring korupsyon. At gusto nila talagang i-destabilize ang gobyerno. Gusto nila na mapalitan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po nila ginagawa to. Ayun lang po yung opinion ko. Dahil naniniwala po ako na ito po ay matinding kasiraan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil para sa akin po, wala na pong kailangan pang patunayan. Tandaan nyo po, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay chief head of the state siya. Head of the state ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya kailangan ang magbaba sa kahit na sino. Yung sinasabi na magpa-hair follicle test, magganito ka, magganyan ka. Head of the state yan, Pangulo yan. Wala yan susunding ibang tao, dapat siya ang sinusunod. At nangyari na yon, ginawa na yon, yung drug test na sinasabi nila, negative ang Pangulo. No? Ito po ay napakatinding circus at nakakahiya po talaga ang nangyayari ngayon dahil po sa mga ganitong dialogo. Nasisira po ang imahe ng Pilipinas. Lalong bababa ang ekonomiya, babagsak ang ekonomiya natin dahil nakikita ng ibang bansa na imbis na sumuporta sa atin pag-invest sa bansang Pilipinas, nakikita po nila na may gantong mga eksena. Meron gantong mga paninira. Nakikita nyo kapatid yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sinasabi po ito para lang, no, sa ambisyon sa politika. Grabe po. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Nakadamay, no? Sinabi kong
ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Alam naman natin. Ito po yung sasabihin ko dito sa pagdating dito. Sabi niya, nalikluhod daw siya kay ex-president Digong para lang may salba itong si Pangulong Bongbong Marcos. Parang ang dating, ang laki ng utang na loob ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Manang Aimee. At kung ganito po yung sinasabi dito ni Manang Aimee, so, ang drug war pala, no? Ang drug war pala ni ex-president Digong ay isang napakalaking failure. Tandaan nyo yan, ha? Di ba? Sinasabi nila na successful daw ang drug war, no? War on drugs ni ex-president Digong. Pero ito po, lumalabas na po. Ito po kasi yan, no? Sabihin na natin kung halimbawang gumagamit talaga o addict talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Ibig sabihin, hindi niya na ipakulong si Pangulong Bongbong Marcos. So, lumalabas pala dito, no? Na malaking failure ang war on drugs ni Pangulong Duterte. Kung ganun po talaga, no? Kaya po lahat po dito yung sarsuela po, bumabalik po sa kanila. Bumabalik yung sinasabi niya dito sa kapartido niya, sa mga DDS. Di ba po? So, isang malaking kasinungalingan po yung namumutawi sa kanyang bibig. Ito po ay lahat po ay paninira. Di ba po? Kasi po unang-una, napatunayan na po ni Pangulong Bongbong Marcos na siya ay negative sa droga. Di ba po? Tapos ngayon, naghahanap pa sila. Hanggang ngayon, di natatapos yung issue na yan. Talagang mag-hair follicle test ka, ganun. Tapos na eh. Game over na eh. Nakapagpakita na ang Pangulong Bongbong Marcos ng resulta ng kanyang drug test. At uulitin ko, head of the state ang ating Pangulo. Kaya nga Pangulo. Siya ang Pangulo. Siya ang leader. Hindi siya ang susunod sa kahit na sino. Tapos na eh. Ano pa ba? Dahil lang doon sa sinasabi nilang hair follicle test whatever, sasabihin nila na nagsisinungaling o sinasabi pa na minanipula ang kanyang drug test. Unang-una, hindi pa po nakaupo bilang Pangulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos nung nagpa-drug test siya. Alam niyo naman po yan. Di ba po? Eh ngayon po, Pangulo na siya ng ating bansa. Hindi mo siya pwedeng diktahan dahil siya ang head of the state. Kaya makikita po natin dito talagang merong manipulasyon at talagang planado ang paninira na to sa ating Pangulong Bongbong Marcos. User. Naligtas si Bongbong. Wow, ha? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Di ba? Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time, hindi pa po Pangulo. Diba? Tama po ako, diba? Yan din pala sinabi dito ni Secretary Claire, diba? Claire Castro. St. Luke's Hospital maintains authenticity of its drug test. Hindi pa po siya Pangulo niyan. Si Pangulong Bongbong Marcos. Walang manipulation. Ba, lahat po gagawin nila na paraan. Alam ko nyo kung bakit? Kaya talaga magiging dapat gamitan natin ng critical thinking at talaga pong isipin natin na talaga pong paninira lang. Di ba nga po, ginawan pa po siyang ng AI video ng kabilang kampo itong si Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng droga. Di ba? AI. Obvious na obvious AI. At napatunayang AI nga sila. Di ba? Ibig sabihin lang po noon, talaga pong meron silang plot ng paninira. Diba po? Talaga pong nilabas po nila yung video na yon, kumbaga hindi man lang nila pinalish yung video na yon. Diba? Ang daming ebidensya na hindi si Pangulong Bongbong Marcos yan. Obviously. Siguro maniniwala na lang na authentic o talagang totoo na si Pangulong Bongbong Marcos yung gumagamit ng droga na yon. Siyempre yung mga DDS. Yung mga gustong patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Diba po? Pero obviously, ginawan po nilang kasiraan si Pangulong Bongbong Marcos dahil po doon sa AI video
na talaga napatunayan na fake. Nakita niya, no? St. Luke's Hospital maintains authenticity of his drug test. St. Luke's po yan. Di ba po? At tapos, ginawa nila ng AI video na nagdodroga itong si Pangulong Bongbong Marcos. So, malinaw na sinisiraan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Umabot na po sila sa ganung level, no, na talaga pong gumawa sila ng AI video para lang madikdik itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba po? Kumbaga, nasampal yung mga pagbumukha nila ng katotohanan na siyempre yung mga tao po matatalino na eh. Hindi na nila mabibilog ang mga tao. Matalino na po yung mga tao ngayon. Obviously, AI video po yun. Diretso po natin itong video na to kasi po totoo po talaga eh. Gamitan nyo po ng critical thinking ang lahat. Makikita nyo po, lalabas po ang katotohanan sa mga nangyayari po ngayon sa atin. Si Pangulong Marcos Jr., siya mismo ang nagboluntaryo Tama. para magpa-drug test. Yes. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. So, ano ang dahilan? Di ba? Sinasabi po sa drug test na Grabe, to ay no? negatibo. So, ano Ayun, Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021 drug analysis. Ano pa bang kailangan yung, ano pa bang gusto nyo? Di ba? Sobrang excited na sila yung maupo. Di ba? Makuha nila yung sinasabi nilang gusto makuha ang trono. Naku po, malayo pa po ang 2028. Pero isasabihin natin malapit-lapit na. Kasi 2025 na ngayon. Di ba? 3 taon na lang oh. Oh, magantay na lang kayo hanggang 2028. Diba? Pero hindi. Talagang gumagawa sila ng paraan para ngayon pa lang ay mapabagsak na nila ang gobyernong BBM. Na which is hindi nila basta-basta mapagtatagumpayan. Dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagtatrabaho. Masipag magtrabaho. Trabaho ng trabaho para sa ating bayan. Hindi po tulad nung counterpart niya ay panay ang bakasyon. Alam niyo naman po yan eh. Yan po talaga yung lumalabas dyan eh. Lahat ng sasabihin na lalabas sa bibig niya, puro kasiraan sa ating Pangulo. Samantalang ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang hindi na siya pinapansin eh. Ganun po yun. Pero ito pong side, no, kabilang side talagang gagawa talaga ng paraan. Sinasamantalang pagkakataon na mainit ang dugo ng mga mamamayan, na talagang disappointed lahat tayong mga mamamayang Pilipino sa nangyayaring korupsyon sa flood control project. Isinabay po nila yan, no? Para siyempre, lalong manggigil ang mga mamamayan. At batuon ang galit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang layo, di ba? Yung peace rally patungkol sa korupsyon, biglang nagbanggit ng ganong bagay. Itong si Manang Aimee. Patungkol sa drug use ng Pangulong Bongbong Marcos daw. Di ba? Ang layo. So, talagang destabilization, talagang paninira para makuha nila yung trono. Yun po yun. ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid? Tama. At pati kay First Lady. Yes. Kundi makapanira lamang. Yes. Walang basihan kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy. Tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Ito nga no? Kaya daw, maraming sasabi, hindi po sa akin galing to. Marami po nagko-comment at nagsasabi, nag-analyze din, no? Mga talagang nag-analyze sa nangyayari po na to. Kaya daw po nila ginagawa yan. Kaya po nila nililihis, no? Ang issue, no? At ipinopokus nila ngayon sa paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga raw, marami daw po talagang madadamay o talagang sasabit na kanilang mga kaalyado dahil po dyan sa korupsyon sa flood control project. No, mag-research na lang din po kayo para po malaman nyo rin po yung sinasabi ko. No? Kaya po nililist po nila ang usap o ang issue patungkol dyan sa korupsyon sa flood control. Nililist sila para hindi po sumabit ang kanilang mga kaalyado na talagang kasangkot sa korupsyon sa flood control project.
Yun po yun. Diretso natin. Dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Yes. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, Tama. kung saan nyo dinadala ang Yes. issue. Nakakahiya, Senator Amy. Actually, marami nga rin nagsasabi na nagiging teleserye na ang issue ng flood control o ng ating gobyerno. Kasi family matters na to, di ba? Isipin nyo ang kapatid. Sinisiraan ng kanyang kapatid. Sa libu-libong mga nanonood o mga nakaharap sa kanya, pati na po sa mga television at sa internet. Di ba po? Isipin nyo. Kapatid niya, sinisiraan niya. Para saan? Ibig sabihin na po nun, sa ambisyon po yan, sa politika. Di ba po? Para siya yung mabango, ngayon, sisirain niya si Pangulong Bongbong Marcos para bumagsak nga naman ang gobyernong BBM. Na which is hindi nakakayanin basta-basta yan. Confident po ako na hindi nila basta mapapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtatrabaho at siya ang nag-open ng issue sa flood control project. Sinong tanga? Di ba? Sinong tanga na mag-open ng ganyang bagay para isuplong yung sarili niya kung siya ang mastermind? Di ba? Wala pong ganun. At marami na pong pruweba. Nagsalita na rin po si Tito Sen, marami yung nagsabi na hindi po pwedeng mangyari yung mga bagay na yun. Yung sa BICAM, hindi po. Hindi na po aabot sa ganun. Alam niyo na po yan. Alam ko na sinusubaybayan niyo ito na parang teleserye, di ba? Itong issue sa flood control. Di ba kung matalino kayo, dapat alam niyo na yan. Hindi po pwedeng maging mastermind si Pangulong Bongbong Marcos. At syempre po, yung regarding po dito sa issue ni Manang Amy, ito po ay napakatinding kasiraan. Hindi nga po natin kung magbibigay po ng isang legal action ng Pangulong Bongbong Marcos o ang buong pamilya ng Marcos laban dito kay Manang Amy. Dahil ito po ay napakatinding kasiraan. Hindi po biro ang akusasyon ni Manang Amy dito. Nakakahiya. Yes. Kaugnay naman ang sinabi kahapon ng Duterte supporters na nagtipon sa Plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC rally dahil sa mga banner nilang BBM resign. Ayon kay INC spokesperson na si Ka Edwil Zabala, welcome sumali sa kanilang rally ang lahat basta hindi sila lilihis sa panawagang transparency, accountability at justice. Diba nakita nyo, talagang gusto nila talagang sirain eh. Organisado ang INC. Diba, peace rally. Talagang issue lang dito yung sa korupsyon. Diba, yung sa flood control. Yun lang gusto na lang ibulala. Lahat tayo, gusto natin malaman yun eh. Diba, dahil taxpayers tayo lahat. Diba? Kada may bilhin tayo, may bat nga tayo eh. Diba? At mga taxpayers din tayo. Tulad ko, tulad nyo, mga taxpayers tayo. Diba? Gusto nating malaman yun. Kaya nga, binulalas ni Pangulong Bongbong Marcos itong anomalya sa flood control eh. Diba? Tapos itong mga DDS. Alam nyo na, diba? Rekta, mga DDS talaga gusto nila pabagsak. May mga banner sila. Kaya hindi sila pinapasok o pinahalo sa peace rally ng INC kasi masisira talaga yun. Diba? Yung peace rally ng INC. Diba? At panoorin natin, no? Yung salaysay pala dito ni Sandro. Regarding po doon sa sinabi ng kanyang auntie ni Manang Amy. Ito po, basahin po natin, no? Statement of Majority Leader Ferdinand A. Marcos o si Sandro Marcos, no? I have always acknowledged and respected the role of my tita, Senator Amy Marcos, played in the early part of my public life. That respect remains, which is why this will be the first and last time I will be speaking on this. It pains me to see how low she has gone to the point that she resorts to a web of lies aimed at destabilizing this government. Real talk, no? Totoo po yun. To advance her own political ambitions. Totoo. To further repeat an accusation against President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time ever myself. That is not how only false but dangerously irresponsible sa lahat po ng binanggit ni Senadora. Walang basehan,
walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. Real talk. Kasiraan po yun, napakatinding kasiraan. Isipin nyo, no, hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi niyang gumagamit ng droga, pati po si First Lady at ang kanyang mga anak. Siyempre, kasama na si Sandro. Diba? Grabe po yun. My cousins, Borgie, Vice Gov Matthew, and Attorney Michael can at least attest that these allegations that were insinuated against me are false. Diba? Sinabi niya po yung mga pinsan niya, no, na pwedeng makapagsabi ng katotohanan na mali ang akusasyon sa kanya ni Manang Imee. We always agreed that whatever happens between our parents, we wouldn't let ourselves be dragged in. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. For her to betray her own family brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her for giving me my start in public life. Isipin nyo, no? Totoo yun. Nasisira o nasira ang kanilang pamilya dahil sa sinabi dito ni Manang Imee. Matinding kasiraan talaga to. Now is the time to unite behind truth, not to amplify narrative meant to topple the government. Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Big word po yun, no? Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tinamaan po dito sa statement po na to si Manang Imee. Diba po? Sinasabi niya ngayon na dinidiin daw ni Sandro Marcos na yun nga, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. No? Parang ang dating, sinasabi daw talaga dito ni Sandro na hindi daw tunay na kapatid o hindi daw tunay na Marcos itong si Manang Imee. Nagribat na po siya dito si Manang Imee. Pero hanggang dito na lang po muna tayo. No? Yung issue po na yan, sa susunod na po natin gagawan yan na kung bakit nanggigigil ngayon si Manang Imee dahil parang dinidiin daw ni Sandro na hindi daw totoong Marcos itong si Manang Imee. Maraming salamat po kung nakaabot ka dito. Sana gumamit ka ng critical thinking at malawak ang inyong pag-iisip. At kung ikaw ay DDS at hindi mo nagustuhan ang aking mga sinabi, siyempre DDS ka, mag-comment ka sa baba. O kung nakasubscribe ko sa akin at hindi mo nagustuhan yung mga nasabi ko, pwede ka mag-unsubscribe. Malaya kang gawin yan. Pero kung ikaw ay malawak ang iyong pag-iisip kahit nasa ang panig ka pa dito sa nangyayaring to, mag-comment ka lang sa baba at syempre welcome ka pa rin dito. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga taga-subaybay ko dyan, kahit konti lang po tayo, maraming salamat. Sa mga always nagda-like sa ating video, maraming salamat. At sa mga subscribers ko mula day 1, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.